magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Maaaring inaanyayahan na lang po ang bawat isa na tayo po mag-settle down. Ayan, umupo na po tayo sa ating mga upuan at magsisimula na po ang ating gawain. Ayan, praise God. Salamat sa Panginoon. Bago po ang lahat, batiin naman po natin yung ating mga katabi ng isang magandang umaga. Ayan. Magandang hili ang inyong mga katabi. Ayan. Praise God. Yan. Before po tayo magsimula, nais lang po i-share itong verse na ito. Ayan. Sabi po dito, sa awit 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita, at laging papayuhan. Ayan. Ito po isang reminder sa atin ng ating Panginoon. Kasi sabi po, sa lahat nga po ng season ng buhay natin, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin na siyang gagabay at mag-i-encourage at nakasubaybay sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kaya po sa araw na ito, ituon lang po natin ang ating puso't isipan sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Katulad nga ng sabi ng Diyos sa kanyang salita, siya ang ating gabay at aagapay sa atin sa bawat araw ng buhay po natin. So, inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po'y tumayo at ihanda po natin yung ating mga puso, yung ating mga isipan sa pagsisimula po ng ating gawain at ngayon din po ay tayo'y mananalangin. Hallelujah. Praise the Lord Jesus and glorify your name. Aming Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong harapan. Narito kami ngayon, Panginoon. Ninanais na aming puso na madakila ka, maluwalhati ka, Panginoon. Masamba ka, Panginoon, sa araw na ito. Hayaan mo, O Diyos, na anuman po yung lakas na iyong ipinagkatiwala sa amin, anuman po yung buhay na iyong ipinagkatiwala sa amin sa araw na ito, ay maipamalas po namin ang aming mayamang pagpupuri sa iyo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na i-shower mo sa amin ang iyong mayamang presensya sa aming kalagitnaan. Hayaan mo malaya itong makakilos sa aming mga puso, sa aming isipan, O Diyos. Sa iyo lamang po kami tumuon, Panginoon, ang aming kaisipan, O Diyos, at sa mga mayamang salita mo na siyang ibabahagi sa amin sa araw na ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapahingahan, Lord God, sa aming mga spirito, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Kagaya nga po ng iyong palaging anyaya sa amin. Kami lumalapit ngayon, nagsusumamo, O Diyos. Hayaan mo, Lord God, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga puso ay magkaroon ng kapahingahan, ng kagaanan, ng kagalakan na siyang tanging nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Purihin ka po, sambahin ka, luwalhati sa ngalan mo, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawal. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng takong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Po tayo pumunta sa ating pinaka-praise and worship. Meron po tayo bagong gagawin. Alam ko ang liit ng church. Pero, nais ko po na bilang pamilya, tayo po'y pamilya. Amen? Tayo family. So, tayo po'y aawit na isang awitin. Tapos po, malaya po tayo umikot. Para po kamustahin, kamayan, yung ating mga kasama, yakapin. Yan po ang nagkakaisang J-Ho family. Amen? Sige po, sabihin natin, ako'y nagagalak na makita ka at makasama ka. Amen? Ako'y
Kaya ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pangalan mo at pangalan ko. Dahil ang ating Diyos, inalay niya ang buhay niya para sa iyo at para sa atin. Napakabuti ng ating Diyos. He is so faithful. Walang makakapagawa sa katapatan niya. Hallelujah.
natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talata 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari. Ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi naman na nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa hinandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinamang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Maupo na po tayo. Lahat ng tagabasa natin ayaw mag-oo Anyway, magandang umaga po sa inyo po lahat. At alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, kung meron pong isang nakalulugod sa Diyos na gustong-gusto niya na makita sa atin, ay itong papaksain natin ngayon na pinapagatan po natin nakalulugod sa Diyos, pananampalataya. So babasahin ko yung salitang nakalulugod sa Diyos, sasabihin niyo naman yung salitang pananampalataya. Nakalulugod sa Diyos, Pananampalataya. nakalulugod sa Diyos, Pananampalataya. isa pa, nakalulugod sa Diyos. Pananampalataya. Okay, ang nakalulugod sa Diyos ay ang salita pong pananampalataya. Sa totoo lang, ang salitang pananampalataya, hindi lang natin namamalayan, nagagamit natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Tingnan po ninyo, kung saan nag-aaral ang inyong mga anak, ang ibig lang sabihin, meron kayong pananampalatayang ipagkatiwala ang inyong mga anak sa paaralang inyong kung saan sila nag-enroll. Ipinagkatiwala ninyo sila kung sino ang kanilang mga guro. Tama ba? Actually, that is indirectly, that is faith. Pananampalataya yan Kasi ang salita pananampalataya ay pagtitiwala o paglalagak ng iyong sarili ng kapanatagan sa mga gusto mong pagkatiwalaan. Kung panyang pinagtatrabahuhan natin, meron ding indirect na pananampalataya. Tama po ba? So lahat po yan, pagkain ating kinakain, araw-araw, meron yang pananampalataya. Kasi hindi mo naman kakainin yan pag wala kang pananampalataya. Tama ba? So lahat ng galaw natin dito, sa totoo lang, in all aspects ng buhay natin, lagi po yan merong pananampalataya. Sangkap. Ang nakakalungkot lang ay dito. Ang nakakalungkot, ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay natutong manampalataya sa mga nilalang kaysa doon sa lumalang. Naunawaan po ninyo. Yun ang naging problema. Dahil ang tao sa mga kanya-kanyang paraan, tiwala dito, tiwala dyan, di ba? Tao sa tao. Ang nalungkot bigla ang Diyos sapagkat yung taong kanyang nilalang na siya naman ang nagsusupply ng paghinga, ng pagkilos, ng lahat. Hindi niya, ang naging kalungkutan ng Diyos ay mas ginusto ng tao na magtiwala sa kapwa-tao kesa doon sa Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa taong pinagkakatiwalaan ng bawat isa.
Correct? Tama ba? Kaya yung ating pong hakbang na ginagawang ito, isang bagay na kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat tayo po'y pumunta dito dahil meron tayong pananampalataya sa Diyos para sa isang bayan. Meron tayong pananampalataya sa Diyos na ang magbibigay sa atin ng panibagong sigla at lakas upang tayo ay lalong sumigla sa ating pong buhay espiritual. No? Alam po ninyo kung kayo ay nanonood ng mga circus, ang isa diyang ipinapakita sa circus, yung palabas na bisikleta na tumutuloy sa alambre. No? At hahanga ka talaga kasi mula dito, tutuloy yung bisikleta, mayroon lang siyang panimbang, pagkatapos yung alambre ay kanyang babaybayin. Aba, nakakatakot yun. Diba? So nangyari yan sa isang circus, nagpakitang gilas, palakpakan ng mga tao mula dito, tutuloy ang bisikleta, merong hawak na panimbang, yung nagbibisikleta, makakarating sa kabila, tuwing makakarating sa kabila, palakpakan ng tao, babalik na naman, tuwing makakarating sa kabila, palakpakan ng tao. Nang magbigay siya ng anunsyo, sino sa inyo ang sasakay sa aking balikat? Ayan. Na aking itatawid mula dito hanggang doon. Tahimik na ang mga tao. Yeah? So, ibig sabihin, yung pananampalataya, may kadalasan hindi talaga siya buo. O nabubuo man siya doon lang sa mga bagay na kayang limitahan ng iyong pananaw, ng iyong kaisipan. Pag hindi na umabot doon sa pamantayan mo bilang taong nabubuhay dito sa mundong ito, ayaw mo na. Nagiging kaduda-duda na para sa iyo. Tama po ba? Kasi ang kalimitan pong konsepto o karaniwan po natin naririnig ay ito. To see is to believe. Tama? Yan ang pananaw ng tao eh. Kinakailangan makita mo muna bago ito paniwalaan. Paki-off na nga electric pan dito. Kasi pag ito nilipad, si Kuya Joel na magsasalita dito. Ano ba, Joel? Patayin na daw. Patayin na lang. Mas maganda. Okay. Kasi pag ito nilipad, Kuya Joel, bahala ka. Okay, so to see is to believe. Yun ang kalimitang pananaw, man's view. Pero ang pananaw natin sa biblical point of view is to believe is to see. Manampalataya ka muna bago mo maranasan ang gustong ipakita ng Diyos. Tama? Pero ang nakakapagtakik ito, kung ang ating pong pananaw sa perspective ng tao is to see is to believe, ang makita muna bago paniwalaan, sa totoo lang, ang dami ng dating kwentong ganyan. Napakarami na nating kwento na ipinaranas ng Diyos sa atin ang maraming bagay na nasaksihan natin, na nanampalataya ka, pero pagka naulit-uli ang ganong pangyayari, nagdududa ka na naman. Diba? Maraming kwento, pinagaling ka naman ng Diyos sa mga karamdaman nasaksihan mo na yon. Pero bakit nang maulit-uli ang isang sitwasyon, ayaw mo na naman maniwala? Diba sa kwento po ng Lumang Tipan, sa kwento po ng mga Israelites, ang dami na namang himala na ginawa ng Diyos Kulang pa bang masaksihan nila na ang dagat ay hahatiin ng Diyos? Sige nga. Kulang pa bang masaksihan nila na sa umaga meron silang pagkain at pagdating ng hapon may pagkain na naman? Kulang pa bang masaksihan na yung bato sa pamamagitan lang ng pagdampi ng isang tungkod ni Moses ay bubulwak ang tubig sa gitna ng disyerto? Kulang pa ba yun? Kulang pa bang sa gabi makita nila laging merong hagiging apoy? Lagi na lang merong ulap sa umagang pumapayong sa kanila sapagkat direct ang init sa disyerto. Ayaw ng Diyos sila'y mainitan kaya merong malaking ulap na pumapayong sa kanila. Kulang pa ba yun? To see is to believe. Nakita naman nila Nanampalataya naman sila. Pero bakit pagdating doon sa punto na sila'y magigipit, sila'y susubukin, sila'y dadaan na naman sa isang pagsubok na parang kinakailangan nilang itawid sa pananampalataya sa Diyos, bakit hindi ito
nagiging kwentong karanasan nila. Di ba? O, ganun din naman sa ating personal na buhay. Marami nang ipinakita ang Diyos, pero marami ring pagkakataon, pinagdududahan natin ang Diyos. Pero nakalalampas naman tayo. Sabi ko nga kanina doon sa pang-umaga, ilang taon na ba ang iyong anak at ilang taon ka na ba? Sabi niya, 10 taon po, 7 taon. O ikaw, ilang taon ka na? 76 o kaya 54. O kita mo na, mula umpisa hanggang ngayon, pag-aralan mo. Pag-aralan mo. Nalampasan mo ang bawat araw. Amen? Amen. Huwag niyo sabihin hindi niyo nalalampasan ng bawat araw. Huwag niyo sabihin lumalaktaw ang maghapon sa inyong hindi kayo kumakain. Ang lulusog niyo nga eh. O, di ba? Meron pa yung midnight snack. Tama ba? May merienda pa yan. O, kung lumampas ka man ng isang araw na hindi ka kumain, hindi lalampas sa kinabukasan, meron ka na naman. Tama ba? O, meron ba sa inyo nagkasakit ng 4 na taon, hindi gumagaling? Wala naman eh. Nagkakasakit ka, araw lang, pagkatapos magaling ka na naman. Tama ba? So lahat ng iyon, nasasaksihan mo. Lahat ng iyon, nakikita mo. Pero bakit pag naulit-ulit ang ganong senaryo, nagtutuda ka na naman sa Diyos? Diba? Kaya yung to see is to believe, no way yan. Sa taong nananampalataya, lalo na yung to believe is to see. Diba? Yung manampalataya ka muna at ang Diyos ay kikilos at gagalaw sa iyong buhay. So, ano ba kahulugan ng pananampalataya sa Biblia? Hebreo 11:1. Pakibasa nga natin. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Una, mga bagay na hindi nakikita, pero yung pananampalataya naroon. Tulad ng hangin. Hindi naman natin nakikita ang hangin, pero pag dumampi sa atin, ang ating sinasabi sa isip at sa puso, hangin to na dumampi sa atin. Tama ba? Tulad ng Diyos. Hindi naman natin nakikita ang Diyos, pero dahil po sa kanyang sanglilikha, nananampalataya tayong may Diyos. Pangalawang pakahulugan niya, mga pangyayari na hindi pa nangyayari. Hindi ka pa nag-e-exam, ang pananampalataya mo papasa ka na. Tama ba? Hindi ka pa natatanggap sa trabaho, ang pananampalataya mo matatanggap ka na sa trabaho. Parang pinangungunahan ng tunay na pananampalataya yung mga bagay na hindi mo nakikita at mga bagay na hindi pa nangyayari. Kaya sabi ng Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sino gagantimpalaan? Yung mga humahanap sa Kanya. Sino kinalulugdan? Yung mga sumasampalataya sa Kanya. At ang Biblia ay napakadaming halimbawa. Halimbawa po ng Biblia, unang-una si Abel. Basahin natin, Hebreo 11:4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sinundan po ito ni Enoch. Hebreo 11:5. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Meron ganong istorya, pero hindi laging ganon ang kwento. Ha? May istorya na bigla na lang nawala si Enoch. At ang pinapalagay nila, kinuha sila, ang Diyos ang kumuha sa kanya. Pero it is also because of Enoch faith. Kay Noah, Hebreo 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko
upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas sa pamamagitan nito na hatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Yan ninyo. O si Abraham, Hebreo 11:8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tingnan nyo? Nauuna yung paniniwala, nauuna yung pagtitiwala, nauuna yung pananampalataya sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, hindi pa nangyayari, pero very positive. Kalmado ka na mangyayari talaga ang mga bagay na ito. Halimbawa, si Moses, Hebreo 11:29. Ano sabi dito? Dahil sa pananampalataya, basta tayo, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalulundaman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. Si Joshua sa Hebreo 11:30. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, bumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya ipinararanas sa iyo ng iba't ibang pagkilos ng Diyos na may pambihirang tagumpay. Lahat yan pwede po nating maranasan. Tingnan po ninyo ang isang video presentation po. Tingnan po ninyo. This is what faith looks like. Keep going. Yan ninyo, keep going. Just keep going. Huwag kang mag-aalinlangan. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi pa nangyayari. Ito, tingnan ninyo. Ulitin mo lang mga 3 beses pa. O kahit hindi mo pa nakikita, tuloy-tuloy lang yung kanyang pag-akyat. Kahit alam niya na parang wala nang kakapitan siya. Dire-diretso kasi alam niya, meron siyang makakapitan. Tama ba? Meron at meron siyang solusyon. Meron at meron magpapagaling. Meron at meron magbibigay sa kanya. Kahit na nakikita niyang parang wala na siyang pag-asa, dire-diretso lang ang kanyang pag-akyat. Walang alinlangan na wala siyang hindi makakapitan. Kaya tingnan ninyo, tuloy-tuloy lang siya. Alam niya, ang Diyos ay naandyan palagi. Ang Diyos ay naandyan palagi. Ang Diyos ay naandyan palagi. Palakpakan po natin. Kaya sabi ko dito, wag kang mag-aalinlangan. Ano pang halimbawa ng Biblia? Pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Basahin po natin Matthew 8:23-27. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumukso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Kaya nilapitan mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas niyo kami, mamamatay kami. Sabi nila, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. That time, kasama nila si Jesus. Noong panahon na yon, kasama nila si Jesus. Si Jesus na noong panahon na yon, bago nangyari, ang dami na nilang nasaksihan. Ilang libong tao na ang napakain sa kapirasong tinapay at isda. That time, bago nangyari yon, nasaksihan niya nila kung paano pinagaling ni Jesus ang mga may sakit. Bago nangyari yon, nasaksihan na nila kung paano ang lahat ng mga masasamang espiritu na sumasapi sa tao na palalayas ni Jesus. Bago nangyari ang pangyayaring ito. Sa kapirasong unos,
ng bagyo. Samantalang ang kasakay naman niya ay puro mangingisda. Alam niyo yun? Mangingisda sila. Dapat sila nga yung may kakayahan. Pero habang bumabagyo, si Jesus ay natutulog. Ganun kapanatag si Jesus sa pananampalataya sa kanyang Ama na hindi siya pababayaan. O di ginising si Jesus. Nung gisingin si Jesus, anong sabi ni Jesus? Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Kaya kapag may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin at tayo ay nadidepress, alam mo, ang Diyos ay nagtatanong sa langit, nasaan ang pananampalataya mo, anak? Iniwan na ba kita? Ipinapalagay mo ba na sa iyong pagreklamo, hindi na ako nakikinig sa iyo? Di ba? Bakit hindi ka makalma? Ay narito lang naman ako na nagsasabi sa iyo, hindi kita iiwan ni pababayaan man kahit saan ka man pumunta. Di ba? Pangalawa, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Matthew 14:25. Basa, nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang mapasin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro, pagsakay niya sa bangka, tumigil. Mga kapatid, kapag tayo ay dumadaan sa mga problemang mabibigat, huwag naman natin isipin ang Diyos ay malayo na. Amen? Huwag naman natin isipin ang Diyos ay hindi na dumidinig sa ating mga panalangin. Andyan lang siya. Ang hinihingi lang niya na malulugod siya, pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Pangatlo po, pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng demonyo. Matthew 17:7-20. Basa. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ng sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit hindi po ninyo mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi magagawa. Palakpakan naman natin. Napakaliit ng inyong pananampalataya. Kaya sa gitna po ng mga pagsubok na dinadaanan natin, kung meron man kayong dinadaan ngayon, panatag lang po tayo. Huwag nating iparamdam sa Diyos na wala siyang magagawa sa problemang dinadaanan. Tama po ba? Amen ba yun? Amen? Amen po ba yun? Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa inyo, para sa atin. Huwag kang susuko. Kung sa unang attempt, nabigo ka tayo uli. Pangalawang attempt, nabigo ka tayo uli. Hanggang maranasan mo, hanggang maiparanas sa iyo ng Diyos na sa huli, hindi ikaw ang may gawa niyan, kundi ako na. Amen. Kundi ako na. Panoorin po ninyo ang pangalawang video presentation po natin. Okay. Ito po ay si Jonathan Edward Scholl, 1988. Never Stop. Yan. Yun ang kanyang talon. Ano ang place niya? Final standing, ika-23 siya. Nag-second attempt. Sa Barcelona naman, 1992, si Jonathan Edward, tumalon uli. Anong place niya? From 23. Oh. Naging 35.
Sino hindi madi-discourage dyan? Oh, tumalo na rin. Atlanta naman, 1996. Oh, tingnan ninyo. Oh, jump. Pag-jump niya, ano na ang place niya from 35? Oh. Tingnan ninyo, silver na. Oh, wala pa ka natin, di ba? Oh. Pero hindi siya nasiyahan doon. Kulang pa. Sabi niya, tumakbo na naman sa Sydney, Olympic naman, 20,000 na. Tumalo ulit. Oh, ano na siya ngayon? From 23 to 35 to silver. Oh, tingnan ninyo. Natutuwa kayo eh. Gold na siya. Oh, di ba? Oh. Ganun din tayo. Ganun din tayo. Ano ang kwento nyo sa pagkilos ng Diyos sa buhay? Di ba? Ano ang kwento nyo? Ang nag-alinlangan kayo na ang Diyos ay kumilos at napahiya tayo? O ang kwento nyo, tinatagan nyo ang pananampalataya nyo, hindi kayo nagduda sa Diyos, ipinaranas ng Diyos sa iyo na siya po ay may kakayahang kumilos sa problema nyo. Diba? Praise the Lord! Kaya kapag antigin natin sa ating sarili, para yatang bagsak na naman, okay lang, tayo ko ulit kasi kasama ko naman si Lord. Bagsak na naman, okay lang kasi kasama ko naman si Lord. Diba? Tulad ni Edward. Oh. Ilang attend? 4. Meron din tayo Miss Universe dito, di ba? Na 3 beses yata na nag-attend. Pia Wurzbach ba yan? Ang daming attempt pagkatapos naging Miss Universe. So, ang daming attempt. Kahit ito si Thomas Edison, ayan, tinama ko na. Ha? Siya po yung lumikha ng ating bumbilya. 1,000 times. Nag-attempt. Kung hindi siya nanampalataya, may mangyayari. Wala tayong bumbilya. Di ba? Yun po yun. Kaya po, mga minamahal ko kapatid sa Panginoon, ang pananampalataya po ay kinalulugdan. Kaya kahit sa iyong karanasan, eto, tinayin po ninyo yung praise ko ha, kahit sa iyong karanasan, parang di ka dinidinig ng Diyos sa iyong panalangin. Kasi nakakainip eh. Di ba? May mga kahilingan tayo, inip na inip tayo. Pakiramdam natin, hindi na tayo dinidinig ng Diyos. Hindi ka tinitigilan ng pagsubok sa buhay. Meron ba kayong kwentong ganyan? Na parang pakiramdam ninyo, hindi na yata ako iniiwanan ng pagsubok? O, wag kang bibitiw sa iyong pananampalataya sa Diyos na may pambihirang tagumpay. Alam niyo po ang dahilan? Ito. Maaaring may dapat ka pang matutuhan. Tama? Sabi kay Edward, kulang ka pa sa practice. Hindi ka nagseryoso nung una, kaya 23 ka. Okay? Nag-practice, lalong tinamad, kaya 35 ka. Nakuha nyo? Nag-practice, nagseryoso na, kaya nag-silver ka. Nag-practice ng todo-todo, kaya nag-gold siya. Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? Sa bawat kabiguan, huwag niyong isipin, hindi tayo pinapansin ng ating Diyos. Maaaring may dapat ka pang matutunan. Pangalawa, maaaring may mga dapat pang iayos sa buhay. Baka gusto ng Diyos makitang talagang seryoso kang nananalangin. Kaya hindi inaalis ng Diyos ang mga bagay na ito sa iyo. Baka gusto ng Diyos na makita kang babawasan ng iyong kayabangan. Kaya hanggang ngayon, may mga bagay na nagpapahirap at humahadlang sa iyo. Hanggang makita mo ang pagkatuto ng kapakumbabaan kaysa ang kayabangan. Ano ba ako? Diba? Kayo ba'y nanonood ng Batang Quiapo? Hindi kasi ako nakakapanood ako. Si Roda, yung si Bakla, na mayaman, na sobrang yaman. Roda ang pangalan niya, Roda. Ano ba yung sobrang yaman? Basta pobre, mayabang, mapagmata ng tao, di ba? Walang patawad sa kapwa. O, di ba? Nainggan nyo ng scammer. O.
Yung 30 million niya sa bangko, kinuha lahat. Lahat ng pwesto niya sa palengke, binenta. O anong naging epekto? Di ba nasunog yung bahay kasama ng pera? Nasaan siya ngayon? Di ba pulubi na? Ayon doon sa kwento. Yun yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya. Maaaring merong gustong ituro ang Diyos sa iyo. Ngayon, kung meron ka na namang pagkatuto, huwag mo nang antayin, ituro ng Diyos sa iyo. Sumunod ka na lang kasi. Di ba? Sumunod ka na lang kasi. Huwag mo na kasing antayin na may mangyari sa iyo ng paulit-ulit, ng paulit-ulit, ng paulit-ulit bago ka matuto ng gusto niya ipaabot sa iyo. Kasi pag ang Diyos na ang gumawa, naku po, lalo napakahirap na magiging kalagayan natin. Pangatlo, maaaring may mga kasalanan o bara na dapat naiwanan at alisin. Alam niyo sa katotohanan, ang programa naman ng Diyos sa atin, ginhawa. Tama ba? Ang programa ng Diyos sa atin, ginhawa, karangyaan, pagpapala, yan naman talaga gusto ng Diyos sa atin ng kanyang mga minamahal na anak ng Diyos. Bakit tayo dumadaan sa mga bagay at sitwasyong ang hirap nating lampasan o parang nakakapagpahina? Kasi ikaw kung sana nung una pa sumunod ka na, hindi ka na sana nakaranas ng ganyan. Diba? Kaya may konsekwensya sa bawat pangyayari. Nagtuturo po ako sa isang Bible school. Ang isa po nagtestimony doon ay isa pong manggagawa na ngayon. Sinisisi siya ng kanyang mga magulang. Sabi niya, anak, hindi ka naman dati ganyan. Pero bakit ikay pumasok sa born again? Ayan na naman. Sa pagiging Kristiyano, ayan na naman. Nasisi na naman ang born again at pagiging Kristiyano. Lalo kang naghirap, lalo dumanan napakadaming pagsubok sa iyo. Saka ka nagkasakit, saka ka nagkaroon ng problema ganito. Samantalang, noong dati, wala namang ganyan. Ano mo ang aking in-advise sa kanilang lahat? Sabi ko, alam niyo, pag kumpleto tayo, hindi na natin kailangan ng Diyos. Diba? Kumpleto na lahat. Ang paraan ng Diyos na pagtuturo sa atin, laging may kulang. Bawat araw, laging may kulang. Walang araw sa ating kumpleto. Sige nga. Mag-isip ba kayo ng araw na kumpleto? Na parang wala na kayong iniisip ng kahit ano. Kung ang pera ay kumpleto na, malamang-lamang ang problema nyo, hindi kayo nagkakaintindihan ng asawa mo. Kuha mo? Malamang-lamang ang problema mo, hindi kayo nagkakaunawaan ng anak mo. Kumpleto na sa pera, may asawa at may mga anak, malamang-lamang ang problema mo, ipapatawag ka ng teacher sapagkat ang anak mo hindi nag-aaral na mabuti. Gets nyo? Laging may kulang. Laging merong sitwasyon at kalagayan na kakailanganin mo ang ating Diyos sa bawat araw. At sa bawat pagkatuto, sa bawat pagsasaayos ng buhay, dito gagalaw ang ating Diyos. Alam niyo sa dulo, umasa ka, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Pagpakan natin. Santiago, Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 8. Pakibasa nga po natin. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kung ang Diyos lamang ang tatanungin at humihingi ka sa Kanya ng karunungan, ipagdadamot niya, di ba hindi? Ibibigay naman niya. Pero humingi ka na hindi ka nag-aalinlangan. Dapat
buo ang iyong pananampalataya. Sabi ni Ezekiel 12:28, kaya sabihin mo sa kanila, ipinasasabi ko, isa man sa mga sinabi ko'y hindi maaantala, hindi na magtatagal at magaganap ang lahat ng ito. Sa totoo lang mga kapatid, walang pangako ang Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan na hindi niya tutuparin. Bakit? Sinabi niya. Yeah? Sinabi ng ating Diyos na may pambihirang tagumpay. Gusto niyong bigyan lugod ng Diyos araw-araw? Pananampalataya. Pananampalataya. Sabi? Tayo po'y tumayo lahat. Tayo po'y dadako sa ating pong banal na hapunan. Habang tayo po ay nakatungo, nakapikit, ito po yung oras para bulay-bulayin po natin ang ating pong sarili. Kung meron po tayong dapat iayos, hihingi na po natin ang tawad sa ating Diyos. Kung meron po mga naganap na pagsuway, hihingi po natin ang tawad sa ating Diyos. Kung meron po tayong naaalalang kagalit, o hindi pagkakasundo, pakipagkasundo po kayo. Sapagkat tayo po ay dadako sa pag-alaala sa ating Diyos, sa Panginoong Jesucristo na minsan ay nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya nating umawit ang Yada worship sa umpisa habang pinupulay-pulay natin ang ating mga sarili at habang ibinamimigay ang elemento ng ating pagmanalan. siya'y ipagkando, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito
para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainan. Matapos maghapunan, dumangkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami. Paano na po kaya kami kung hindi po kayo nagsakripisyo para sa amin? Kung hindi nyo po ibinigay ang inyong katawan para magsakripisyong mapahirapan, masaktan, tanggapin ang lahat ng hirap at pahirap na dapat para sa amin. Paano na po kaya kami kung hindi po nyo pinahintulutan at ginusto na masugatan mula ulo hanggang talampakan para magtibis ng iyong dugo? Paano na kaya ang aming kapatawaran sa aming pong mga kasalanan at paglilinis sa aming pong buhay? Kahabag-habag po Diyos ang kalagayan namin kung hindi niyo po ito ginawa sa amin. Salamat sa talatang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalatay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoon sa mensahe ng pananampalataya. Dalangin po namin ang mensahe nito ay maging daan upang hindi na kami mag-alinlangan, upang maiwaksin na namin ang pagkabalisa, ang pag-aalala sa mga panahong tila baga itinararamdam namin wala ka sa tabi namin, gayong hindi naman kayo umaalis. Itinararamdam namin parang hindi nyo kaya, gayong kayang-kaya mo naman. Ang kailangan lang o Diyos, malugod kayo. Bigyan lugod namin kayo sa pamamagitan ng puso at isip na buong puso at totoong pananampalataya sa iyo, aming Panginoon. Lord, sa biyaya mo mula ngayon, anumang pagsubok na amin pong kinakaharap, papanatagin namin ang aming kalooban at isip dahil alam namin tutulungan po kami ng aming sinasamba at niluluwalhating Diyos na may pambihirang tagumpay. Salamat po o Diyos sapagkat walang pangakong hindi mo tutuparin. Meron lang kayong gustong ituro sa amin. Meron lang kayong mensahe para sa amin. Meron lang kayong pagtutuwid para sa amin. Lord, salamat po dahil hindi nyo kami kinapapagurang mahalin. Dahil hindi nyo kami kinapapagurang bigyan ng buhay araw-araw. Kinapapagurang mawala ang aming paningin. Salamat po sa lakas, sa paningin, sa pandinig, sa pagsasalita. Salamat sa pagkain araw-araw. Salamat sa pag-iingat sa aming mga anak. Salamat po Panginoon sa mga trabaho meron po kami. Kung meron mang pagsubok sa amin, sa kasalukuyang ito, dito na po magsisimula ang mga paglalapat ng mga natutunan namin sa araw na ito. At sabi niyo naman sa isang ito, Lord, walang pagsubok na ibibigay kayo na hindi namin kakayanin. Pinapupurihan ka namin, O Diyos, itinatas namin ang iyong pangalan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi na Amen and Amen. Panampakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay makakaupo. Sige po, para po sa, ayan, sa talagang po muna
sa atin. At para po sa tithes and offering, meron lang po tayong video na papanoorin. Pwede po bang mapatay lang po ulit ng kita? Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So, sa atin po pamimigay, kagaya nga po nung palagi po natin binabasa at pinapaanayahan nga po tayo na sa ating pamimigay po ay hindi lang naman po ito para sa church facility lang po natin or sa maintenance natin or sa mga ibang activities natin. Kundi ito rin po ay isang way ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Sige po, bago po tayo manalangin sa ating tithes and offering, basahin pa rin po muna natin Malakias 3:10. Sabi po ng ating Panginoon, dalihin ninyo ng buong-buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi din po sa 2 Korinto 9 verse 6-8, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, maggagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Praise the Lord. Pagpalain po ang salita ng Panginoon, atin po ipanalangin yung ating tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kalwalatian, sa iyong kadakilaan, sa patuloy na pagpapala at pagbubuhos mo ng iyong masaganang pagpapala, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Sa aming mga pangailangan, naniniwala kami na ikaw ang aming Jehovah Jireh, Lord God. You are our great provider, Panginoon. Kaya po, ano man nga po yung aming mga pangailangan, ito pinagkakaniwala po namin sa iyo, ipinagkakalob po namin sa iyo. Ang lahat naman po ay nalalaman mo, Panginoon. Hindi pa man po namin pangkitin, hindi pa man po namin naiisip, alam mo na po kung ano ang kailangan ng bawat isa. Panginoon, ikaw na po ang bahalang magbigay, Lord God, ng nararapat sa bawat isa, Lord God. Kagaya din po na yung salita, you will bless us, Panginoon, according to the richness of your glory, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy na purihin ka po sa may katwalhaniin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay October na. Palakpakan natin. Meron po bang magdidiwang ng buwan ng October? Si Rai. Si Mama Ellen ay October 17. Si Rai ay October 25. Si Christiana ay October 17. Si Christiana, October 21. Sino pa ang mag-birthday? Si Audrey, si Ate Joyce. Saka sino? Sino pa? Si Karin. O, si Karin. May birthday sa October. Okay. Sino pa? Wala na gusto mag-birthday na October? O magpalipat ng buwan? Wala. Okay, ha? O, dahil kayo ay natapat ng October at sa October 15 ay pat-bless tayo. O, alam nyo na, ha? Lagyan nyo ng special na dala ang inyong sa October. Okay? So, lahat po ng may birthday na October tumayo at ipag-pray ko kayo. Pagkatapos patatayuin ko lahat para po sa closing prayer. October!
Diyan lang kayo sa upuan nyo. Basta tumayo lang kayo. Month of October. Ayun po, tayo. Month of October. Meron pa ba? Christiana, tumayo ka. Okay. Sige, bigyan po natin ang ating mga mata at ating i-bless lang yung mga may kaarawan. Aming Diyos, aming Panginoon, nananalangin po kami at dumadalangin para po sa may kaarawan ngayong buwan ng Oktobre. Dalangin po namin, O Diyos, ang maraming taong madadagdag sa kanila na sila po ay malulusog ng pangatawan, meron pong pagpapatuloy sa iyo sa paglagong espiritual at pagtupad, O Diyos, ng kanilang pang-araw-araw na pangarap sa buhay. Amin, Diyos. Masaya kaming bumabati, masaya kaming makikibati sa panahon ng saktong kaarawan po nila. At ngayong pong buwan ng Oktobre nito, lahat ng may kaarawan dito sa JL Imus at sa iba pang mga nagdidiwang ng kaarawan ngayon ng month of October, nagpapabot, O Diyos, kami ng pagpapala at pagmasbas, Panginoon, para sa kanila. Tinatas po namin ang iyong pangalan, niluluwalhati namin ikaw, aming Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ito ba natin ka lang ako din na? Nagpapasalamat po kami dahil kayo po ay tapat, kayo po ay may kakayahan, napakamakapangyarihan po ninyo, at kayo po, O Diyos, ay laging naandyan. Kasama namin, basta kami po ay marunong lang lumapit sa iyo at ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Tulad po ng bansang pinitiran po namin, kami po ay palaging ipinagkakatiwala ang araw-araw na kwento at balita dito sa bansang Pilipinas. Balita para sa politika, balita para sa anumang pangkapayapaan o kayusan sa ekonomiya. Panginoon, kung sila po ang aming titignan, parang panghihinaan kami ng loob. Pero lumalakas kami at nakakalma dahil ikaw po ang aming titignan. Kaya naman, pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas, ang kanyang ekonomiya, ang kanyang katahimikan, ang kanyang tamang hustisya, aming Diyos, ang bawat hanap buhay ng mga mamamayan, ang kalusugan ng bawat isa, at ang patuloy mong pagbibigay laya na maipahayag po ang Ebanghelyo. Salamat sa kanya-kanyang pamilya meron kami, salamat sa kanya-kanyang trabaho, salamat sa kanya-kanyang pag-iingat sa bawat araw. Salamat po, O Diyos, dahil hanggat kami nabubuhay, meron kayong magandang programa, meron kayong magandang layunin, meron kayong magandang plano sa bawat isa sa amin. Ang dalangin po namin, O Diyos, kung nalampasan namin ang taong lumipas ng taong 2022, ngayong 2023, October na po ngayon, Lord, malalampasan uli namin ito hanggang December 21. Amin, Diyos, makasama namin ang tagumpay, kasama namin ang iyong mga tugon, kasama namin ang mga kwentong karanasan ng iyong pagsama sa amin, aming Diyos, aming Panginoon. Salamat po sa JL family, sa Blessed family, at sa lahat pa ng magtitiwala at ipagkakatiwala niyo sa amin na madadagdag dito sa amin araw-araw, linggo-linggo, taon-taon. Purihin ko, Diyos, itinataas po namin ang iyong pangalan. At sa Diyos na may pambihirang tagumpay,